Isang araw, may napadpad na naglalako ng gagamba sa lugar namin. At sabi ko sa sarili ko, aba, tamang-tama, uso pa naman yung gagamba ngayon sa lugar namin. At ayun, naiinggit ako. Kasi gusto ko rin ng gagamba. Pero ayun nga guys, wala akong pera nung mga panahon na yun dahil ang bata ko pa. At ang presyo ng gagamba 10 piso. Ang 10 piso nun para sa akin may kamahalan na. Ang 5 piso nga para sa akin malaki na eh. Lalo na bata pa ako nun at wala talaga akong pera. Kaya ang ginawa ko nun para makabili ng gagamba, nanghingi ako sa lolo ko. Tapos para makasigurado na bigyan nila ako ng pera, binunutan ko sila ni lola ng uban. At ayun, binigyan nila ako ng tag 5 piso. At ayun guys, sa wakas, nakumpleto ko na rin yung 10 piso. At ngayon, makakabili na ako ng gagamba ko. At ayun, nung nabili ko na yung gagamba, pinangalanan ko siya. Mahilig kasi talaga ako noon na pangalanan yung mga bagay na nakukuha ko. At ang pangalan ng gagamba ko, Junjun Gagamba. O in short, Junjun D. Di ba parang Korean lang? My little soda pop. Si Junjun, nakatira sa lalagyanan ng posporo. Kasama na rin yung lalagyanan ng posporo guys nung binili ko siya dun sa nagbebenta ng gagamba. Tapos ang una kong ginawa, nilagyan ko ng disenyo yung bahay niya. Kinulayan ko pa ngayon ng color orange tapos may heart. Kasi mahilig na rin talaga ako mag-drawing simula pa nung bata pa ako. Pero ayun, balik muna tayo sa story. Isang araw, naglakad-lakad ako nun sa gubat na malapit sa lugar namin. Kasi gusto ko maghanap ng iba pang gagamba na pwedeng ipakain ko kay Junjun kasi mukhang nagugutom na siya Kawawa naman. Asan na kaya yung mga gagamba dito sa gubat? Wala na akong mahanap pa. Bakit ganun? Puro sapot na lang. Pero di ba pag may sapot, dapat may magsasubscribe. Dapat may gagamba dito. Pero kung wala naman na akong mahanap na gagamba dito, sana naman may mahanap ako kahit itlog lang ng gagamba. Baka pwede naman yan kainin ni Junjun. Para meron siyang scrambled o kaya sunny side up. Yun na lang siguro kainin niya, no? At ayun guys, wala na talaga akong nahanap na gagamba ng mga panahon na yon. Kaya naglakad-lakad pa ako sa gubat. At nakita ko dun yung mga kaibigan ko. Oh, nandito pala kayo. Anong ginagawa nyo dito? Pinaglalaban namin yung mga gagambang nahuli namin dito sa gubat kagabi. Oo nga, ang dami pa namin nahuli, mga 20 piraso. Oo, 20. Ang dami nga What if ibenta natin to 5 piso isa para paldo-paldo na tayo? Ha? Ang dami nyo namang nahuli. Inubos nyo na yung mga gagamba dito sa gubat. Baka pwede naman ako humingi dyan kahit isa lang. Lo, ayaw namin. Hanap ka na lang ulit. O gusto mo, bili ka na lang sa amin. Tuwing gabi ka kasi dapat naghahanap ng gagamba. Kagabi namin to nahuli. Hulo, ang damot nyo naman. Ganto na lang, huwag na kami mag-away. Bla, dala mo ba si Junjun? Oo, dala ko siya. Bakit? Paglabanin nyo na lang gagamba nyo ni Marky. Pag nanalo gagamba mo, Bla, edi may pagkain na siya. Pag natalo ka, bili ka na lang binibenta namin ni Marky. 5 piso lang naman. Oh, okay, sige. Lalabanan kayo ni Junjun. At ayun, ipapalaban ko si Junjun for the first time sa mga gagambang nahuli ng mga kaibigan ko sa gubat. Pumayag ako guys kasi mukhang lamang naman si Junjun kasi mas malaki si Junjun Junjun, lumabas ka! Labas! Gagambang gubat! Sa kaliwa, si Junjun. Sa kanan, si gagambang gubat. Sino kayang mananalo? Let's get ready to rumble! 3, 2, 1, go! Ayun! Talo ka, Marky!
Paano ba naman ako mananalo dyan? Ang laki-laki kaya ni Junjun. Yay! May pagkain na si Junjunji. Junjunji lang malakas. Salamat daw sa pagkain, Marky. Ha? Sinabi niya yun? Sa susunod, ako naman labanan mo, Bla. Siguraduhin kong bibili ka ng gagamba namin pag ako nilabanan mo. Sige ba? Mas malakas na si Junjunji nun for sure. Sumapit na ang hapon. Umuwi ako sa bahay at naghanap-hanap ako ng mga bagay na pwedeng paglagyan ng mga mahuhuli kong gagamba. Buti na lang may nakita akong kahon ng mga posporo na tinatago ng lola ko. Hindi ko nga alam kung bakit niya tinatago yun kasi 'di ba usually yung mga magulang natin itatapon agad yung mga basura. Pero si lola tinatago niya to sasabihin niya, tinatago ko yan kasi baka magamit pa eh. At ayun, hiningi ko sa lola ko yung mga lalagyanan ng posporo. Binigay naman niya sa akin agad. Ang sunod na ginawa ko, binutasan ko yung mga lalagyanan ng posporo. Alam nyo guys kung bakit? Kasi nag-aalala kasi ako guys, baka di makahinga yung mga gagamba pag nilagay ko dun. Di mamamatay sila, kawawa naman. A few moments later. At ayun, gumabi na. Sa wakas, sumapit na rin yung oras para manghuli ako ng mga gagamba. Pumunta na ako ulit nun sa gubat guys. Dala-dala ko yung mga lalagyanan ng posporo. At grabe yung nakita ko guys. Hala, grabe. Tuwing gabi pala dapat talaga manghuhuli ng gagamba. Ang dami nila. Huhulihin ko nga lahat ng mga gagambang makikita ko. At ayun guys, kinuha ko lahat ng mga gagambang nakita ko kahit maliit or malaki. Tapos iniihipan ko sila para makatulog sila. Saka ko sila ilalagay dun sa mga lalagyanan nila. Nag-end up na nakakuha ako ng 13 pieces. At nung nakuha ko na yung mga gagamba, umuwi na ako. Pag-uwi ko sa bahay, tinabi ko yung 3 gagamba, reserve lang muna pagkain niya ni Junjun eh. Tapos bigla kong naalala yung sinabi ng kaibigan ko. Pag natalo ka, bili ka na lang binibenta namin ni Marky. 5 piso lang naman. 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 Alam ko na kung anong gagawin ko sa mga gagambang to. So guys, ano naman yung mga gagamba experience nyo noon? Pinapangalanan nyo rin ba yung mga alaga nyong gagamba? Comment nyo naman dyan sa baba, gusto kong malaman. Salamat rin pala kina Marky at Chepoy sa pagsama sa video natin ngayon. Salamat sa panonood. Salamat, paalam!